Pag pumunta ka sa mga liblib na lugar, na experience ko sa mission, sa tingin ko hindi na kailangan ng Biblia na ituro mo sa kanila. Ang gusto nila, may pagkain kang ilalagay dyan at kakainin nila, mabusog sila. Tapos na. Hindi mahalaga sa kanilang Biblia. Although may mga tao na hindi talaga din interesado dahil karamihan sa iba, no read, no write. Pero sa ating panahon, nag-grade 1 naman tayo, nakaintindi na rin tayo, nag-ministry na tayo, binigyan na tayo ng tungkulin sa Panginoon, at ang dami na nating mga kaibigan, ang dami na nating mga nasumpungan sa sino man, kung sino may aral o sino wala. Ngunit napapansin natin, itong consequences na ito ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kaya nagbigay ang Diyos ng mga tuntunin, hindi na si kabubuti. Ibig sabihin, nabubuhay lang isang tao, tumanggap ng sweldo, kumain at uminom, natulog, gumising, nag-aaral, pero hindi na si kabubuti ang magiging takbo sa buhay niya. Problema yun sapagkat kung titingnan natin, mas madali pa yung taong nagkasala, nagrepent sa Panginoon, nanumbalik sa Diyos, and then nagpatuloy siya sa paglilingkod. Kaysa katulad kay Judas, alam ng aral, naghuda siya, wala na talagang another time. Talagang last time na yun sa kanya. Yung consequences noon, hanggang sa kamatayan niya, dala niya. So ipinakita po na yung tuntunin na binigay ng Diyos, bagamat nagbigay siya ng tuntunin sa sanlibutan, that's katigasan ng ulo, may tuntunin siya na hindi dapat malapastangan ng tao. Okay. Pag naglapastangan naman ng tao, habang siya nabubuhay, yung tuntunin ngayon, hindi na ikabubuti sa kanya. Pero pagka tinanggal niya ang pagsalansang sa Diyos, hindi na niya lapastanganin, magkakaroon siya ng physical and spiritual, ngunit hindi death, kundi nabubuhay siya. Ang ang dineclare ng Diyos na ang sino mang kumain sa pagkakilala ng masama't mabuti ay mamamatay. Pero dito, through Jesus Christ, hindi na. Sapagkat nagkakaroon na po ng pagbayad by the blood of Jesus Christ upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya binanggit sa Biblia na sino man sumampalataya, di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So patuloy tayo doon sa tuntunin ng Diyos na nagbibigay buhay. Okay. Ezekiel chapter 18 verse 4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Yan. Ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Yan. Ang kaluluwa ay akin, sabi ng Diyos. Lahat ng kaluluwang nagkakasala ay Mamamatay. ay merong two kinds of death. Bagamat buhay, patay. Physical, live, but spiritual, die. Ang lumapastangan ngayon sa mga tuntunin ng Diyos, patay sa paningin ng Diyos, pero buhay sila. Yung buhay nito, kung anong profession yan, sweldo man siya ng 100,000 a month or 1 million a month, kapag lumapastangan pa rin siya sa tuntunin ng Diyos, patay siya sa paningin ng Diyos, pero buhay siya physically. Ngayon, yung buhay niya physically, yung tuntunin na yon, ang dulo niyan, walang gantimpala ang Diyos, kundi the whole consequences of sin. Ang hirap niyan. Kikita ka ngayon, sunod na araw, wala. Kikita ngayon, sunod na araw, wala. Saan napunta ang pera? Matindi ang consequences of sin sapagkat if we talk crime,
ang isang crime kapag inamin ng isang tao. Yung time na inamin niya, doon din mag-start ang judgment sa kanya. Halimbawa, ang crime nagawa ng isang tao in 3 years. Inamin niya after 3 years. Ang crime matatapos. Like, ilahad mo sa Diyos ang iyong pagkakasala. Repent and baptize. Lahat ng kasalanan mo, surrender mo sa Diyos. Pag wala ka pang sinabi sa Diyos sa ilang mga kasalanan ginawa ng isang tao from the past, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kaso ng isang tao. Ang consequences, habang siya nabubuhay, habang tinatago niyang isang bagay na hindi niya nilahad sa Diyos, ang consequences po, tatakbo yan in how many years? Kaya habang ang consequences of sin, nagpatuloy sa isang tao, kahit anong reliyon ang pinapasukan niya, ang death physical or death spiritual makikita sa kanya. At bakit makita sa isang tao? Sapagkat nasa kanya ang consequences of sin. Apply pa rin ng taong yon ang ugali, ang pagkatao, ang pagsunod na mali nila sa Diyos until now. Ngayon, buhay, ngunit patay. Nang tinukoy ng Biblia na pakibasa sa English Bible, yung binasa mo kanina, sister, 18 po. bago tayo papasok sa New Testament. 18 po. Hmm. Behold, all souls are mine. Behold, all souls are mine. Anong sabi ni Paul dyan po sa Biblia? Kailangan datnan kayo ng Diyos ng katawan, kaluluwa at espiritu na buo. Why? Sapagkat ang kaluluwa ay sa Diyos. Sipin niyo po, napakahalaga. Tuloy. As the soul of Father. As the soul of the Father. Of the Father. Yung soul ng anak, soul ng ama. Ang soul ng ama na espiritu, nakikita ang soul ng ama sa pamagitan ng kanyang larawan. At yung larawang ito ay nagtubos sa ating mga kasalanan. Amen. Para makareceive tayo ng eternal life. Itong mga tumanggap ng eternal life, which is saved in Christ, yung ating katawan, kaluluwa at espiritu, kailangan datnan siya ng buo by the time of His second coming. Anong meron sa second coming? Sabi ng Biblia, sila ay pagsasabihan ng Diyos. Ang daigdig ngayon ay pinagsasabihan ng Diyos that there is how many billions of people, meron silang mga consequences of sin that we need and they need, and you go to the court and you can see and you can ask the court, ano ang aking kaso? Ang mundo nagkaroon ng pending case from a criminal and libel case. Walang kalam-alam tayo kasi umaasa talaga tayo una sa Diyos through Jesus Christ, by His blood we are saved. So, hanggang doon lang ba? Merong pag-restitute ang Diyos after His resurrection, ibalik ang lahat sa dati. Siyang spiritual, tayong literal as a church. Yung babae sa Eden, yan ngayon ang may kipaglaban na kay Taning na hindi na pwedeng i-recognize ang bakla, ang tomboy, na bagamat siya tao, ngunit hindi siya pwedeng isama sa isang grupo para po ma-restitute ng church ang damage na ginagawa doon sa pagyurak nila sa mga tuntunin ng Diyos. Kapag meron ang church na ganun po, mga kapatid kay Kristo, mag-create po ng trouble and argument. Ngayon, mahirap na turuin ako, turuin kayo, turuin ang sino man. Uy, ikaw preacher,
Ba't nagpatuloy ka dyan? Tumatanggap ka ng 40,000 a month. Tapos ang dami mong napangiti na tao sa pagpipreach mo. Yan pala, silahis. Mga pastor karamihan ngayon, may asawa, may girlfriend. Pare, lasinggo. Ang laki ng cases po na iniwan ng ating mga ninuno. Ngayon, this 2027, 28, malapit na. 30, 31. Oh, kung may pinanganak ngayon at may namatay ngayon, may papanganak bukas, may namatay, ang takbo ng panahon, in 1 year, ang daming namatay, ang dami ring pinanganak. So kung titingnan mo ang consequences ng civil case, ngayon, marami. Sapagkat ang nakaalam lang talaga sa buhay natin individually, sa mga kalukuhan natin from the past, Diyos lang. At pili mo pa sa iyong asawa na babae at lalaki na sabihin mo ang totoong nangyayari sa buhay mo. Dahil nahihiya tayo. Amen. Ngayon, ang tanging ibinigay na directions to save yourself, sabi kanina sa Acts, save yourselves. Kailangan malaman ng tao, ano itong mga consequences na ito? Bagamat ang physical natin ay sinave na ni Christ after the eternal life, ang kaligtasan yung tinanggap natin sa Diyos, hindi naman pwede na tinanggap mo ngayon si Kristo, bukas ililibing ka na sa 6 feet below, absilto ka na. Hindi, nabubuhay pa tayo eh. Meron pa nga iba naghanap buhay, meron pang iba nag-iipon, meron pang iba may pangarap pa nga eh. Ang dami pang pangarap, kaya nga ang edad, sinanay ni sister, 90 years old na yan. May pangarap pa nanay niya eh. Oh. Anong katuwaan ng mga citizen ngayon senior? Oh, ang kanilang mga bonus, ang kanilang mga birthday, ang kanilang mga pension. One day, magkakaroon na rin tayo ng double citizen. Ano ba yung double citizen? Senior citizen. Pangalawa, ano? Filipino citizen. So, yung double citizen na yun, katuwaan na yun sa isang may edad. Ngayon, if we talk spiritual, ang ipinakita sa pag-aaral, yung total na maabsuelto siya from Eden time up to the present through Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng walang Jesus Christ. Hindi pwedeng hindi mamagitan si Kristo sa lahat ng tao. Kailangan nandyan sila sapagkat pag sinabing Gentile, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di ka bahagi sa bansang Israel, walang pangako. If we talk Islam, sa panig naman ito ni Agar, from Ismael down to 144,000, walang Savior. Sapagkat na natili sa pagiging ganon. Now, if we talk Jacob, Israel, 12 tribes, 144,000, kapag nanatili sa katayuan na walang Savior, walang paniniwala sa mga tuntunin ng Diyos, walang Jesus Christ na nagme-mediate sa lahat ng bagay, wala din. May mga tuntunin siyang susundin, ngunit binasa kanina, ito ay, saan mo nabasa kanina? Sa Ezekiel? 18:4. Basa. Ang Tagalog po. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Yes. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Oh, Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. yun. Kaya pala ang kaluluwang yon, magmula sa Ama hanggang kay Christ, hanggang sa atin, kailangan makakalag sa mga tuntunin mula sa likong lahi. Dahil kailangan ang kaluluwa natin maging katulad sa kanyang larawan. Ayan na. Pagdating kay Apostol Pablo, ito din po paliwanag niya. Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5, verse 12.
Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao Mm. ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yun. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan Mm. at ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao Yun. sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ngayon, ano ang naging mindset ng tao? Lahat naman mamamatay. Lahat naman lilibing sementeryo. Kahit anong relihiyon mo, patay pa rin. Kasi pumasok na yung kasalanan sa sanlibutan. Nung pagpasok, nung dumating si Kristo, nagbibigay buhay at hindi nagbibigay ng kamatayan. Ngayon, balikan mo sa English Bible, dandahan. Well po. Hmm. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Death by sin. Okay. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Okay? Tuloy. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Yan. So, hindi po ang lahat ng tao na kahit nakagawa ka ng tamang palatuntunan at hindi ka lang papastangan, kasama ka sa mindset na yun na lahat mamamatay. Hindi po. Sapagkat ang consequences of sin, para lang yan sa mga nagkaroon ng kaso laban sa Diyos, physical and spiritual. Pero kapag naka-absuelto na siya, na hindi na sila nakayurak sa mga tuntunin ng Diyos, hindi na nila napastangan, hindi na po ganun ang mindset ng mga taong yan. Na mapabilang siya doon na pag pinanganak, anong relihiyon, anong pagkatao, patay din. Hindi po ganun ang mindset, which is wrong. Therefore, ang kaligtasan, ang katubusan, through Jesus Christ, His time of His judgment time, this justice that we have in our time, pinakita po na kapag ang consequences of sin, ibig sabihin, kapag ang isang tao hindi niya na ipagpatuloy at sinabi, inilahad ang civil case, nagpatuloy hanggang ngayon, ang hearing, kailangan niyang aatinan sapagkat pag hindi siya umatin sa hearing, ang magiging consequences niyan, arrest. Pag arrest, sa time natin atake, cardiac arrest, emergency. Ang alam lang natin, may sakit, di minom ng gamot, pero nasa ilalim po yan ng consequences of sin. Walang kaalam-alam tayo. Kaya, ang sinabi ng Diyos, ang kaluluwa ay akin. From God Almighty, through Jesus Christ, His image, up to in our time as a church. Ang soul, dineclare ng Diyos, akin. So, whether you like it or not, ako at kayo, pag tinawag ng Diyos, tuloy, walang atrasan. Pag kinorek tayo ng Diyos, magpakorek tayo. Pag tinuruan tayo ng Diyos, magpaturo tayo. Huwag nating ipaglaban sapagkat pag pinaglaban ng tao ang mali, nasa kanya yung consequences of sin from their generations. So, ang paliwanag ni Apostol Pablo, kababasa namin sister, wherefore as by one man sin entered into the world. Pumasok na nga ito. Kaya tayo naging tao. Kaya tayo nagiging more than 7 billion today. And death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ay pag hindi ka na naglapastangan sa panatuntunan ng Diyos, hindi ka na nagkasala. Hindi ka na mag-iisip ngayon na mamatay ako by ganong edad, matanda na ako, malapit ako matay. Huwag mo nang isipin yun sapagkat nakapas ka na sa sin. Liban na lang kung nasa isip mo na talagang may consequences of sin, ang paghandaan mo, ganun. Pero si Christ, si Mary, hindi naghanda ng libingan. Ang naghanda ng libingan kay Christ, Diyos. Ang naglibing kay Isaiah, Diyos. Ginamit si Jose
para ibigay ang gawa niyang bato para sa Panginoon. Ngayon sa ating time, ba't ka magbabayad ng funeral plan, burial plan? Ang daming mga hindi kuha ka kasi pag ano, ganyan-ganyan. Ang i-prepare nyo kung paano kayo makakalag sa pagiging malapaspangan sa mga palatuntunan ng Diyos. At ito po ang atin pong pinabot sa lahat ng tao. At kami ay nagbabahagi sa aral ng Diyos as Pastors and Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, na kami po ay office lang. Hindi kami na-convince sa sinumang tao, kundi nagbigay lang po kami ng information na ito po ang sinabi ng Biblia, ito ang tamang paglilingkod sa Diyos upang tayo ay hindi matamaan doon sa consequences of sin. Kung nagkasala tayo, hindi natin sabihin una sa tao, kundi sa Diyos na ang tunay na paglahad ng pagkakasala ng isang tao na maipamuhay niya ang aral ng Diyos. Sapagkat hindi mo pwedeng sabihin sa tao ang lahat ng bagay sapagkat pwede ka pang i-chismis, kundi direkta sa Diyos at higit sa lahat, maipamuhay ng tao ang salita ng Diyos na itinuturo. So balikan natin like nung sinasabi ko na bakit ngayon ay Miyerkules tayo. Ito ay ipinakita ni Propeta Daniel from chapter 9 na ang 3 p.m. ngayon, which is 9th hour, yon po ay nasa loob ng 10 Commandments. Kaya ang 10 utos po ay hindi po pwedeng mawala yan sapagkat ang Sabat inilagay po doon. Bagamat ang first day of the week ay nahayag dito sa New Testament, ngunit exist na siya before the foundation of the earth. At ito po ang nakita kong napakagandang ginawa ng Diyos na hindi siya kayang pangunahan o baguhin ng tao anumang itinakda ng Diyos. Kaya sa atin pong pansamantalang pagtatapos, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos. At meron tayong basahin na scripture sa pagtatapos. Tingnan natin sa sulat ni Apostol Pablo. Okay, pakibasa po sa aklat ng Roma. Sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 3. Okay. At hindi lamang ngayon, kundi naman na nagagalak tayo sa ating mga kapigatian, na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. Yan po ang huling mensahe natin pong ibabahagi sa araw na ito, na anumang kapigatian dinanas ng ating bansa, ng buong daigdig, maging ang mga churches, maging sa grupo, maging sa individual. Ang sabi ng Biblia, ang kapigatian ito ay siya nagbibigay sa atin ng katyagaan. Sa pagtityaga, sa tamang paglilingkod sa Diyos. At ang sabi ng Scripture, seek ye first the kingdom of God, righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless to everyone. Also, Luzon, Visayas at Mindanao and the whole universe. God bless.